Ilang OFW muntik nang hindi makauwi sa Pilipinas dahil sa e-travel arrival card QR code. Guys, tinanong ko din talaga ang Emirates Airlines or yung taga Emirates dahil hinahanap talaga ito after nyo makapag-check-in dito sa self-service check-in counter. At tinanong ko din sila guys kung paano kung walang dalang e-travel arrival card QR code. Ang sagot nila guys ay hindi kanila hahayaang makapag-proceed dahil kasama yan sa SOP nila or Standard Operating Procedure. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Noon pa man ay marami nang nagsasabi at nagsishare sa akin na hinahanap talaga ang e-travel arrival card QR code bago ka makapag-proceed sa immigration, sa boarding area at sa scanning machine. Dahil sa check-in counter pa lang ay hahanapin na sa inyo ang e-travel arrival card QR code lalo na kapag Emirates Airlines kayo. Pero ngayon lang na may nag-share sa akin na muntik na silang hindi makasakay or makauwi sa Pilipinas dahil sa e-travel arrival card QR code. Dahil nga hindi sila pinapayagang makapag-proceed hanggat wala nito. So ang ginawa nila guys ay nag-register sila habang nasa airport dahil meron namang airport wifi. At may nabalitaan din akong na-offload daw o hindi talaga pinayagang makauwi sa Pilipinas dahil naka-red yung e-travel arrival card QR code nila at hinanapan sila ng PCR test. Ganito ang gawin nyo guys, i-screenshot nyo yung sa e-travel registration sa My Health Declaration. Dahil kapag nag-register kayo sa e-travel ay may nakanote doon na hindi na requirements ang PCR test o kaya naman ang vaccine certificate kahit anuman ang vaccination status nyo. Dahil inalis na nga ang public health emergency sa Pilipinas, at i-check nyo din guys ang advisory ng ating gobyerno na ilalagay ko sa description ng video na ito para mabasa nyo. And so far guys, mula nang inalis na ang public health emergency sa Pilipinas, ay wala na akong nababalitaan na na-offload dahil walang dalang PCR test. Pero guys, lagi kong pinapaalala na required kayo mag-register sa e-travel arrival card 3 days before ng flight nyo pauwi sa Pilipinas. Ganon din sa e-travel departure card kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. 3 days before flight din ang registration. Kahit anong araw guys, basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo, pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Take note din guys na ang pag-register sa e-travel arrival card or e-travel departure card ay libre. Kapag hinihingan kayo ng bayad ay meaning maling link yung napasok nyo. So ilalagay ko yung tamang link sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali. At pati yung mga video tutorial sa pag-register sa e-travel arrival card at sa e-travel departure card para sa mga hindi pa marunong. Sa mga requirements naman guys, pauwi sa Pilipinas, eto lang ang mga kailangan nyong dalhin. At dahil nga inalis na ang public health emergency sa Pilipinas, hindi nyo na kailangan pa magdala ng PCR test o kaya naman ng antigen test at pati ng vaccine certificate. So, eto ang mga requirements. Number 1, ang inyong passport. Number 2, ang inyong ticket. Number 3, ang inyong e-travel arrival card QR code. At may mga additional requirements guys, especially kung manggagaling kayo sa Taiwan or sa Saudi, na kailangan ng exit at re-entry visa. At kung isa naman kayong OFW na galing sa visit visa, na naging employment visa sa ibang bansa, o kaya naman yung mga dating OFW na may mga any employment changes, for example, nag-change employer, kailangan nyo magdala ng Polo Verified Contract galing sa Polo Office sa ibang bansa para makakuha kayo ng updated UEC sa POA. Ito naman ang mga requirements pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1, ang e-travel departure card QR code. Number 2,
ang inyong OEC or OEC exemption. Number 3, ang inyong working visa. Kapag nandito kayo guys sa United Arab Emirates, ay yung Emirates ID na ang visa natin at yun na ang ipapakita nyo sa immigration. Number 4, ang inyong ticket. Number 5, ang inyong passport. Number 6, ang inyong OWA membership. Guys, hindi hinahanap ang OWA membership sa immigration, pero mahalaga na dapat lagi tayong active member ng OWA. At magre-renew kayo nito kada 2 taon dahil 2 taon ang validity ng ating OWA membership. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.